sa sarili ko pong nadarama sa Panginoon, talagang napakarami na po niyang ginawa sa buhay ko na kung ibabahagi ko po lahat, napakarami po. Binigyan po niya ako ng biyaya ng Banal na Espiritu, ng katatagan, ng kapayapaan na hindi natin makukuha sa kapwa natin kundi sa Kanya lang. Yun po ang isang napalaking biyaya na ipinasasalamat ko sa Panginoon, na sa bawat unos ng buhay natin, kapag ang Banal na Espiritu pinagtiwalaan natin, talagang walang mabigat na pasanin kundi ang Diyos ang magbibigay ng kaparaanan. Yun nga po, sa buhay ko po, naganap na rin po sa buhay ko yung naganap kay kapatid, ibang nga lang pong pagkakataon na doon pinatunayan ng Panginoon kung paano niya binago yung buhay ko, na naganap po sa amin yung, kasi po ako bilang alagad, mas gusto ko po yung nandito, tapos yung kabuhayan ko po nasa malayong lugar. Subalit pinahintulutan rin po ako ng pagsubok ng Panginoon kung talagang ako ay matatag na sa pagkilala sa Kanya. Meron po akong pinagkatiwalaan doon ng aming kabuhayan, subalit sa pagkat siya'y tao na nakasalimuha sa sanlibutan, talaga pong napabayaan niya na talagang batid kong pahintulot ng Panginoon bilang pagdalisay sa isang katulad ko na ano na nga ba na bago sa buhay ko. May mga alaga po akong hayop doon na mga itik sa nakapalaot sa bukid. Meron po ako isang linggong naglingkod dito na gano'n kay Apo. Subalit pagpunta ko nga po ron, nagkaroon ng isang kapabayaan ng aking pinagkakatiwalaan talaga na pinahintulot ng Panginoon, na halos na wala po niya yung aming mga alaga. Halos kalahati po ang nawala sa bilang na 500, halos 200 na lang po mahigit ang inabutan ko. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, talagang bilang sabi nila mabait. Subalit hindi po, ang Diyos ang mabait. Sapagkat kung hindi po ako pinagharian ng Panginoon, sa dati ko pong ugali, sa dami ng taong nakakasalimuha ko, kung ano gawin namin doon sa tao, hindi po ako nagdalawang isip, kundi pinagpasa Diyos ko na lang. Maski po yung tao na yung kinausap ko na talagang naghiwalay na lang po kami, na hindi po ako sa bilang tao nagkaroon po ako ng konting hinanakit sa kanya. Subalit sa pangalan ng Banal na Espiritu, na sabi ko, Ama, ito pagdalisay mo, talagang tinanggap ko po ng buo. Kaya yun po ang isang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon, kung paano niya binago yung aking pandama, yung aking pagtitimpi na tinatawag, na dati sa buhay ko nga, sa dating buhay ko, hindi ko kaya pagtimpian yung ganung bagay. Makakagawa na ako ng hindi maganda. Kaya talagang ang Diyos gumagawa at kumikilos sa taong humihingi ng patnubay sa Kanya, sa taong nagtitiwala, sa taong nananampalataya na nadadama na ang Diyos buhay talaga. Kaya yun nga po, yung mga bagay na yon, isang nakamtam ko dito sa dakong ito, sa pakikinig sa mga mensahe ng Banal na Espiritu. At yung pangako ng Diyos tunay na nagaganap, na ano man ang nawala sa iyo, higit niyang papalitan, basta't huwag ka lang magkakaroon ng galit, huwag ka lang magkakaroon ng hinanakit sa kapwa mo. Kundi ang Diyos na nakilala mo, ipakipaglaban mo, sapagkat ang Diyos hindi galit kung hindi kababaan. Sabi nga, tinatapaan ka man, kung talagang totoo ka sa Kanya, makikita ng Panginoon. Kaya sa ating pong lahat, mapalad po tayong lahat na nasa dakong ito, sapagkat marami tayong mga kapatid sa ibang dako na
hindi maunawaan yung kung paano ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayo pong lahat, magsipagtibay tayo at nakikita naman po natin, nasasaksihan ng dalawang mga mata natin kung paano ginagamit ang mahal na Apo Kunching bilang katauhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang isa pa pong biyayang ibinigay ng Panginoon sa akin, sa aming pamilya, ay yung kalusugan na nagaganap po sa buhay namin na nagkakaroon ng pahintulot na karamdaman sapagkat tayo po may mga katawan lupa, trangkaso lahat, matinding karamdaman. Subalit sa pagtitiwala po sa Panginoon, talagang hindi po kami nagkakaisip na magpagamot. Hindi po kami sa pagtitiwala lamang po sa banal na Espiritu, talaga pong pinagkakaloob niya. Kaya po tayo maniwala at magtiwala lamang tayo. Ibibigay ng Panginoon yung kailangan natin sa pamamagitan ng katapatan natin sa Kanya. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid, sa iyong pagtitiwala sa ating Panginoon at sa pagkakakilala mo sa Kanya. Isang bagay lang ang maipapaalala ko sa iyo. Kapag ka nakilala mo ang Panginoon, hindi siya kailangan sapagkat ang Panginoon ang siyang magtatanggol para sa iyo. Yan po ang ating Panginoon. Ang susunod pong magbabahagi ay isang cups. Sapagkat hindi ko man siya nakita pa, kanina ako'y nasa labas bago ako tawagin mag-MC, pangako ko po sa kanya yon. Kapag ako'y natayo rito, kahit anong araw, anong oras, tatawagin kita para umawit. Palakpan po natin ang buhay na Diyos para Caps Magno Guevara. Nandyan po ba si Tata Magno? Ito pala. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Tata Magno. Salamat po kapatid. Muli, tinawag ako rito sa banal na dambana upang ako ay mag-alay ng awit sa ating Panginoong Diyos, sa ating banal na Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo, sa inyong lahat, mga alagad, mga caps. 1, 2, 3! Aro Diyos. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan, dito sa puso't isipan.
salamat po. Maraming pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po. Inyaalay ko po muli sa ating banal na Espiritu at sa inyong lahat. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil, at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niya ring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay, minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay, hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay, minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panata kong tunay, hanggang sa huling tibok ang puso ko sa'yo lamang. Salamat po. Salamat po. Kapatid, wala pa rin talagang kopas. Ito na po yung isa sa medyo may edad naming Caps. Nung araw po kasi, akala ko hindi na ako magtatagal dito sa Caps kasi noon pa gusto ko nang sumuko eh. Kasi noon sa mga pagsubok sa buhay, bala ko na noon sumurrender. Isa lang ang hindi ko sinurrender sa buhay ko, yung paglilingkod dito sa Kapatiran ng Divine Mercy. Yun ang hindi ko isusuko. Talagang sa buhay ko, kahit siguro ano ang danasin ko, sabi ko nga sa misis ko kagabi, ayoko na, suko na ako. Surrender na ako sa buhay. Pero ang hindi ko isusuko, yung pagkilala ko sa Diyos at yung aking paglilingkod. Hindi ko yun isusuko. At sa gabing ito at sa umagang ito, kung merong Nene and Pilar, kung may Pepe and Pilar nung araw, meron palang Nene and Pilar dito sa Kapatiran. Ayoko sanang tatawagin kasi baka ako ang kantahan. Pero isa sa mahal ko, siyempre, ang misis ko, aawit daw po sila at saka si kapatid na Nene ng choir. Palakpakan po natin ang Buhay na Diyos. Akala ko ako lang marunong magkodigo pag umaawit, sila rin pala. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon lang po kami magduduet ng aking nausyaming balaay. Joke lang po. Kaya wala po itong practice dahil ito po ay inaalay namin sa Ama. Alam po namin na kami kanyang gagabayan.
para po sa lahat. Para naman po magising muna kayo. Makilala ko, mundo ko'y biglang nagbago. Naging makulay ang aking mundo. Puso ko'y iyong binago. Dating buhay ko'y kay gulo. Kapayapaan ay nakamtan ko. Sa kasalanan pinatawad ako. Kaya ngayon ako'y naririto. Oh, dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso kong amig sa pusong bato. O Ama, pakinggan mo, awiting inaalay sa'yo, kaming mga awit sa dambana mo, umaawit para sa'yo. O Ama, dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso kong amig sa pusong bato. O Ama, dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso kong amig sa pusong bato. O Ama, dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso kong amig sa pusong bato. O Ama, dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso kong amig sa pusong bato. O Ama, dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso kong amig sa pusong bato. Ang puso kong amig sa Tita Amor, magmomor talaga kayo kasi may awit na kami dito eh. Para po sa lahat, maligayang Pasko po. Nawa po sa bawat araw, Pasko sa ating buhay. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko ang nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, tayo ay sinamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabi ito? Bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Paskong nagdaan, di bagong kailan
Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig na hari. Salamat po. Salamat. Sabi ko na ako pariringgan eh. Kasi nung araw pusong bato ako talaga. Sabi ko na eh. Nararamdaman ko yun. Kasi nung araw po, talagang ako'y napakatigas ng damdamin ko nung araw eh. Sa bagay, wala pa si Apo, no? Ngayon pa lang dumating. So, mag-share lang ako ng konti. Bawal mang mag-share ang MC, pero mag-share ako sa inyong konti. Kasi may narinig ako kanina, dun sa isang caps na nag-share, na nakawan siya dun sa kanyang computer shop. Habang ako'y nakikinig sa kanya kanina, naisip ko nga, buti pa siya, nagnakaw sa kanya, ibang tao, hindi niya kakilala. Ako, nagnakaw sa akin, sa kabuhayan ko, pinagpaguran sa abroad, sarili kong dugot laman, sarili kong magulang at mga kapatid. Mas masakit yon kaysa sa iba ang magnakaw sa'yo. Pero nung makilala ko ang Panginoon, lalo na rito sa Divine, ang lahat na ipagparaya ko. Lahat na ipagwalang bahala ko siya. Hindi na ako kumikibo para doon. Pero hindi ko na rin pinapansin yung mga bagay na yon dahil sabi ko nga, para na lang sa Kanya. Diyos na ang bahala doon. Pero nung araw, nako talaga, bubunutan ko ng baril yan. Hindi maaaring hindi. Maging magulang, maging sino man siya. Ganun ako nung araw. Kaya si Hodang sino ka sa buhay ko. Kapag nagkamali ka at ginawan mo ako ng hindi maganda, itsapwera ka. Ganun ako nung araw. Pero ngayon, ako pa tumutulong sa magulang ko sa kabila ng lahat. Mula nang makilala ko ang Divine Mercy. Nung araw, hinahabol ko ng taga yung mga kapatid ko pag nagkamali. Pero ngayon, hindi ko sila pinapansin kahit sila'y magkamali. Iyon ang pusong bato nung araw sa akin. Nung araw, pag sinasabi nila ang tungkol sa Diyos, ang sinasabi ko, walang Diyos kapag ika'y nagkamali. Pero dito sa Divine Mercy, ang Diyos pala nasa sayo kapag ikaw ay nagkakamali. Nung araw, akala ko wala. Pero nang makilala ko at matutunan ko ang kabanalan, naalala ko ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi ako naparito para sa walang sakit, kung hindi sa may sakit. Naparito ako para sa makasalanan at hindi para sa mabubuti. Kaya napakaswerte ko sapagkat nakilala ko ang Panginoon, lalo na sa pamamagitan ni Apo Conching. Ako'y nalulungkot sapagkat kung minsan nakikita ko ang marami na katulad ko kung kailan natutunan ng Panginoon, saka pa natututunang lumayo. Sa Panginoon, mas maigi pa yung dati kang mali na ikaw ay nagpakabuti kaysa sa mabuti ka na ngayon ka pa magkakamali. So, yun po ang naging buhay ko. Marami siyang mabibigat na pinagdaanan ko na halos hindi ko kilalanin ng Diyos. Pero nung ako ay lumaki, habang pinagtrabahuhan ko yung lahat ng bagay na yun, self-supporting ako magmula nung ako'y nag-aral. Magmula nung ako'y elementary, pinag-aaral ako ng magulang ko hanggang high school. Pero nung ako'y mag-college, sarili ko ang bumuhay sa sarili ko. Ako ang naging winner nung araw. Pero ako ang ginawa nila ng hindi maganda. Ako ang nagmalasakit sa mga kapatid ko at magulang ko. Ako ang ginawa nila ng hindi maganda. Pero may plano pala ang Diyos. Sapagkat kung hindi nangyari yon, hindi ko siya makikilala. At nang makilala ko siya, nung araw, hindi ako lumuluha. Pero dito, napapaluha rin ako. Sapagkat dito, kapag naluha ka para sa Panginoon, luluwag ang dibdib mo. Gagaan ang pakiramdam mo. At dito, anumang hirap, sumuko ka man, pero ang Panginoon, huwag na huwag kang susuko. Sapagkat hindi ka niya bibitiwan. Tulad ng sinabi ko kanina, ang Panginoon ay hindi natin kailangang ipagtanggol. Sapagkat kapag nakilala mo ang Panginoon, siya
ang magtatanggol para sa inyo at para sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at nawa po marami kayong napulot na aral sa mga nagbahagi at inaanyayahan ko po kayong tumayo at bilang paggalang sa ating Panginoong Hesus Kristo, awitin natin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.